Siniwalat ni Congressman Rodante Marcoleta ang demonyo pagkakaisa ng mga general ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pag-walkout bilang protesta laban kay Pangulong Ferdinand Cotton Jr. Ang hakbang nito ng mga general ay isang malinaw na indikasyon ng kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon at mga pamamalakad ng Pangulo. Ayon kay Congressman Marcoleta, hindi na matitiis pa ng mga general ng AFP ang mga kabalbalan at kapalpakan ng administrasyon ni PBBM. Ilan sa mga isyong ibinabato sa Pangulo ay ang mga katiwalian ng konkretong plano para sa kapakanan ng mga sundalo at mga kontrobersyal na desisyon sa larangan ng depensa at seguridad. Dahil dito nagdesisyon ng mga general na mag-walkout bilang simbolo ng kanilang pagtutol at upang ipakita ang kanilang pagkakaisa sa kanilang posisyon. Sa kabila ng hakbang na ito ng AFP, nananatili namang kalmado ang kampo ni Pangulong Cotton Jr. at nagsabing magpapatuloy pa rin sila sa kanilang mga plano at programa. Ayon sa pagsalita ng Malacanang, bukas ng administrasyon sa anumang kritisismo at handang makipagdialogo upang maresolba ang anumang hindi pagkakaunawaan. Patuloy pa rin ang monitoring sa sitwasyon at inaasahan na magkakaroon ng mga susunod na hakbang upang masiguro ang kaayusan at seguridad ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. This morning, nakatanggap ako ng message sa kaibigan kong retired general, PMA graduate siya. Sabi niya, Bok, narinig mo ba yung AFP generals na nag-walk out sa isang command conference kasama ang isang top government officials noong July 4 sa General Headquarters Camp Aguinaldo? So, medyo nasyak ako. Sabi, ha? Ano bang ganyan? So, sinagot ko lang siya ng hindi Bok, wala akong balita niyan. Hindi ko alam. Mamaya, nag-send siya ng YouTube vlog, programa ni Deo Macalma sa DZRH. Ito, sikat na sikat itong Deo Macalma, DZRH. Talagang isa ata sa pinaka-sikat o pinaka-malawak na reach na radio station sa Pilipinas. Okay, pakinggan natin si Deo Macalma sa kanyang programa. At ito ang topic. Mga general nag-walk out sa command conference. Grabe. Ito, parinig ko lang yung boses ni Deo Macalma. Iba po ang mga produkto ng Philippine Military Academy, mga kaibigan. Talagang mga officers and gentlemen. Bakit kanyo mahabigan alam nyo ba, Abay, ayon sa aking bubit sa loob ng Campo Aguinaldo, Justice Sam, abay, akalain po nyo mahabigan bagamat nakipagtalo ng paminsan-minsan ang mga generals, pero iba yung kanilang attitude, yung kanilang pamamaraan. Abay, katulad na lamang ito, Apo Commander-in-Chief, Mr. President, good morning. Abay, nagkaroon po ng discussion, maibigan. Mainitang discussion ng isang top general at isang opisyal ng gobyerno, mahabigan. Abay, siyempre, anong pinagtalunan? Tungkol po sa national security issue. At ang ginawa nitong general, abay, iba ang breed talaga ng mga taga-PMA, mga mista. Ang ginawa ni General, di siyempre, bossing na yung kadiskusyonan niya, Ang ginawa ni General po, mahabigan talagang tumayo, ayan, pay in attention
at sinaluduhan. Sinaluduhan po magiging yung government official. Dahil anyang lumala pa yung discussion, tumayo si General at sumaludo. At ang sabi doon sa government official, permission to leave, sir. Ayan, sumaludo. Pagkatapos lumabas, nag-walk out na doon sa conference hall. Ganun po ang ginawa. Pero alam niyo reaction mga kaibigan, abay nung sumaludo at nag-ask ng permission to leave itong si General, abay yung mga kasamang general doon sa kwarto sumunod din, lumabas din. Okay. Maganda pa yung mga dagdag na komentary ni Deo Makalma. Kailang pinutol ko dahil mayroong music. I am a soldier away from home. Baka makapiright tayo. Grabe. Parang, what's happening? So una, sino yung top government official? Hindi niya pinangalanan. Wais din itong si Deo Makalma. Sino yung top general? Di rin niya pinangalanan. But sabi niya, bossing niya yung kaharap niya. Ako yung top general. Of course, hindi ito si General Browner. Hindi. Kung top general na hindi si General Browner, nasa ano na yan, Vice Chief of Staff, Deputy Chief Staff, or yung mga Major Service Commanders, Army, Navy, Air Force, or yung mga Area Command Chiefs. So, I'm sure, mga 3-star general ito natapang. Diskusyon tungkol sa national security. Hindi sila nagkakaintindihan. Nako, believe talaga ako dito sa ito yung hindi nababayaran ito yung tunay na PMAR, courage, loyalty, integrity. Itong general na ito handang ma-relieve. Relieve me, so what? Sabi niya. Although hindi niya sinabing ganon. Hindi niya na matanggap yung takbo ng discussion siguro. Labag na sa kanyang pinapaniwalaan na tama, kanyang prinsipyo, sumaludo. Permission to leave, sir. Hindi na sila kakaintindihan Ang tapang Tapos, sumunod maraming general. I don't know kung ilang mga general na sumunod. Ito, coming from a Deo Makalma, matagal na ito Talagang sikat na sikat ito, Deo Makalma, DZRH. Ang daming nanonood o nakikinig sa kanila. And I'm sure, yung bubuwit nila, yung puting ahas, sabi kagad, ganitong nangyari. Hindi mo mapigilan yung mga sundalo. Bago ako nag-retire, assignment ko dyan sa Camp Aguinaldo. Nako, kaliwat kanan ng mga conferences dyan. Nakaka-attend ako yung mga ganyang conference. Presided by the Chief of Staff. Minsan-minsan, presided by the Secretary of National Defense. At talagang, minsan, mainit na talakayan. At nagbo-voice out kami. Kasi kaya nga conference what can you say? Anong reaksyon nyo dyan? By staff. So pagdating sa yes sir, I agree. No sir, I disagree. Kung our recommendation, nagre-recommend kami yung mga ganyang conference. Ganyan po ang sistema sa militarya. Malala ko si General Simato nung gera, nung all-out war nung year 2000.
Siyang aming commanding general sa 4th Infantry Division. Ganun ang style niya. Bago siya magdesisyon, pinapakinggan niya ang recommendation ng bawat staff. Kaya na-imagine ko yung nangyayari dyan sa itong command conference na ito, na sa tingin ko, ang talakayan, yung West Philippine Sea. O paano ang pangyayari? Hindi man nakursunadahan. Yun, sumaludo. Sumaludo, lumabas din yung ibang general. O, anong mukha ng top government official? I'm sure civilian ito Hindi ko rin pangalanan. Kailang may idea na ako. I don't know kayo kung may idea kayo kung sino itong top government official na ito. So, umalis. Nirelieve ba? Kasi kung i-relieve yung top general na sumaludo, dapat i-relieve din nila yung mga lumabas. Paano kung 10 o mahirapan na i-relieve nila 10 general ni relieve. That is, ay nako. So, kaya kung ituloy natin yung ko na lang yung link ng programa ni Deo Macalma, ilagay ko na lang sa description box sa video na ito para mapakinggan nyo. Ang ganda yung pinupuri ni Deo Macalma ang karakter ng mga PMAers. Yan talaga. Courage, loyalty, integrity. So, yung mga lumabas na mga general, pinakita nila yung courage nila. They stand up for what is right. Loyalty nila, ang loyalty nila sa Constitution, sa taong bayan. Yan, so may pag-asa pa tayo, mga kababayan. Dahil ang mga general natin, hindi sunod-sunuran. Alam nila kung ano ang tama at pinaglalaban nila yung tama at ito. Mabuhay ang mga general na ipinaglaban ang taong bayan. So, ito ang yung viral na short video slide. Taylor Swift ready by 2028. Tapos yung slide o yung arena na ipinakita, kinopya lang pala. Ay, typical malala nyo yung Love the Philippines na controversial promotional video. Ang daming kinopya, nakakaya. Ito, yun yung reklamo ng mga netizens dahil yung ipinakita sa kanilang slide or video sa San Diego. Kaya baka makapiright tayo. Pinakita nila yung I don't know. Okay, so tanong, magkano ang proposed budget ng arena na ito para kay Coldplay, Taylor Swift, Coldplay? I'm not sure. Parang, di ba, dumating na sa bansa itong Coldplay at nanood ang presidente. Talagang mahilig. Concert, siya talaga? Concert, anong tawag? Concert king, basta mahilig sa mga kanta-kanta. Wala namang problema ako. Mahilig din ako sa kanta-kanta. Kaya lang, iba kung presidente ka. Ang daming problema ng bayan, ang daming nagugutom, ang daming pangako na hindi pa natutupad, tapos pa-concert ka lang. Kailan ba yung sa Philippine Arena, yung grabing traffic, sino ba yung nag-concert doon? Tapos, ang presidente pumunta doon, nag-helicopter. Kalimutan ko na sinong artista singers, band na nagpunta doon. Na mismo ang yung mga artist nagreklamo na sa traffic kasi na-traffic sila the worst traffic
So, nandun ang presidente. Nanood ng concert. So, punta tayo sa budget. 34 billion pesos. Oh my God. Akala ko malaki na yung yung Senate building natin is 27 billion. Tapos ito na naman. Another project. 34 billion. Oh. Okay lang sana kung marami na tayong yung mga kalsada sa yung mga farm to market roads, yung sinasabi niya na i-establish. Saan na? Totoo na may nasimula na build ni PRRD. Kailang yung sabi niya na ipagpapatuloy niya. Sa ngayon, humina yung implementation ng build. Hindi katulad nung si Tatay Digong na yung farm ko sa bulubunduking parte ng Bukidnon, naabot talaga ng kalsada. After nawala si Digong, wala na, humina na. Ito pala, inuuna nila ang mga stadium, inuuna nila ang mga Senate building. So, yan, grabing ngayon, grabing paliwanag na ginagawa nitong Clark International Airport Corporation. Pinuputakti na even ang Department of Tourism, kasi nadadami ng tourism maraming netizens na bumabati ko sa tourism parang sila na naman ang nangupya doon sa San Diego Arena sa California. Dumidistansya, wala kaming dyan. Ang sabi ng tourism, nag-press release sila, wala kaming in-invite lang kami. Kasi pang turismo daw yun. Pang turismo yung mag-invest ka ng 34 billion pesos to attract tourist. Kuno. Sabi nga ni Professor Malo Tikia, yung kanyang post na mula nung sinimulang buhusan ng pera yung New Clark City, may housing project, may mga malls, basta buhos na mag-recreate daw ng 60,000 jobs. Sabi ni Professor Tikia na the promises are yet to happen. Wala pa. Kaya siguraduhin nyo, sabi ni Professor Tikia, na kausapin nyo muna yung artist kung papayag siya na mag-concert dyan by 2028. Yung pala, lumalabas ngayon sa paliwanag ng Clark International Airport Corporation, hindi pa nila nakakausap yung mga Coldplay, yung si Taylor Swift, wala pang coordination. Lang daw? They're hoping that kung mayroong malaking stadium o arena, baka daw ma-attract si Taylor Swift, ma-attract si Coldplay at iba pang mga sikat na artista. What kind of ito yung mga isipan ng mga tao na hindi nakaranas ng hirap. Lang sila, basta lang may masabi na nagawa, kailang hindi nila iniisip yung return of investment. Yun yung tanong ni Professor Malotikia. How about the return of investment? Lugi po tayo, lugi ang taong bayan. Yung buhusan mo ng 34 billion, mamaya hindi naman lang. Ako, ang dami ko nang nakikitang projects sa amin sa Cagayan de Oro. Mayroong Cagayan de Oro International Convention Center. Nandun sa isang mataas na parte ng Cagayan de Oro. Sinimulan ito ng mga Pimentel. Hanggang ngayon, halos
wala o kokonti ang nagpupunta sa venue na yun para doon mag-gathering. So it's a waste of money yung ganyan na proyekto na pinaglalaanan ng pundo na parang pasikat lang para lang may masabing proyekto. Kaya lang ang tanong, ano ang pakinabang ng taong bayan? Yun ang dapat masagot. Pakinabang ng taong bayan. Dahil yung pera na yan, hindi pera ng Clark International Airport Corporation, pera ng taong bayan. In the same manner, yung Maharlika Investment Fund, pera yan ng taong bayan. Mag 1 year na mula nung ibinida ni Pangulong Marcos yung Maharlika Investment Fund, sinusilduhan natin ng malalaking amount yung mga opisyalis dyan. Up to now, wala pa rin silang project na nasisimulan. Yan po, ganyan po ang ating gobyerno ngayon. Mahilig gumastos ng pera na parang yung pera pinupulot lang, yung pera parang buhangin lang sa tabi ng dagat nga magpala ka lang, ilagay mo sa sako, dalhin mo, gastusin mo. Ganon ang tingin nila sa pera ng taong bayan. So, yan po. Kaya, dapat lang, mga netizens, democracy man kaya tayo, voice out natin ang ating mga saloobin para malaman ng mga powers that be na sana ma-awaken sila na hindi nila pera yan, accountable sila sa taong bayan.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!